Opo, dakilang mapagpala mo banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya, sa panandalangin ng taong nilang isan, aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista, William Ed, and the Papa of God. Minsan pa kami nagpapasalamat sa bawat yugto ng aming banal pinagparte ng isan, sa iyong patuloy na pagtuloy sa aming kalagitnaan, patuloy ka na sa aming sututuin o Diyos, hallelujah. Sabagat bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumbaba, himingi ng kahabagan ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalansa sa banal kalooban, patawan bawa sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahagyang ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahal na Panginoon. Ikaw po ang maglaga ng mga tamang salita sa akin, may bigdalo ng spiritual pala, at simple nga para anam, maintindihan namin iniibig ng mga baguhan, mga bisita, mga datihan, maging sa aming live broadcast viewers. Ito ang aming samud panalangin sa makapangyarihang pangalan ng Jesus at aming sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damang sa pintas at damang sa nabilip, cast out from them, bind the power of darkness, and anoint, Lord, this we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord! Purihin po ating pinakamamahal po sa Kristo. At nagit sa lahat, ako man nagpapaabot po ng pinakamataas sa pagpupuri, pagdakila, pagwalhati, pagdakila sa ating pinakamamahal po sa Kristo na pinagbubuklan ng mga bayaya. And we give our honor and respect to the man of God, to our dearly beloved Pastor Evangelist Will Almeida, the end-time prophet of God. And we always treasure, remember the blessed members and teachings of our dearly beloved Pastor Will Almeida. Greetings and respect to all the beloved children, Almeida family here in the Philippines as well as in US and Canada. Hallelujah sa lahat po ating mga kapamagawa, mga kapatiran, sa lahat ng ating iniibig na mga bisita dito ngayon, magsin ating live broadcast viewers around the world, a pleasant afternoon and welcome to the Power of God. Amen. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Beloved sons of God, many people today are aiming and seeking how to find peace in their heart because of many troubles that are happening in this world. But all of them fail to find that peace in their heart. And the peace that the world is longing for can be found only to our dearest Jesus if they are going to serve Him, because He is the Prince of Peace. At siya po ang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat sa atin, may inibig ko. Kaya nga may inibig, maraming tao ngayon, andun ang talagang tagsusumikap, naghahangad na makamta ng mga kapayapaan na hinahangad ng maraming tao. Dahil sa kaguluhan nangyayari sa ating mundo ngayon, may inibig ko, nahintakutan na andun ang kaligaligan, kabalisahan, at wala ng kapayapaan. Kaya sila po ibigo sa paghanap ng kapayapaan. Subalit, ang kapayapaan niya hahanap ng mundong ito, may inibig ko ay matatagpuan lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung ating mong basahin ng dalawa pong ating basahin po ang Book of Isaiah, chapter 9, verse 6, and John, chapter 14, verse 27. Kaya nilaman po. The book of the prophet Isaiah, chapter 9, verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. The Gospel according to John chapter 14, verse 27. Peace I leave with you, my peace I give unto you, not as the world giveth, give I unto you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. God bless you. Isaias Kapitulo 9, versikulo 6. Sabagat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatag sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Dito po maminamal sa Juan Kapitulo 14, ang talatay 27. Ang kapayapaan ay iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinigay niyo sa libutan ang ibinigay ko sa inyo. Huwag magalumiyahanan ang inyong puso, ni matakot man. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, kapatid, kapatidin. God bless His Word. Everybody, praise the Lord. Iniiwan ng mabait na Diyos, ibinibigay sa atin ang kapayapaan. Kaya huwag kang magalumihanan, huwag kang matakot, sabi ng banal na kasulatan.
Kaya nga inaaralan ng dakilang Diyos ang mga tao upang maging mapayapa po sa lahat ng bagay. Ayaw na mapit ng Diyos ang mga tao po'y balisa, ligalig, kundi upang magkaroon ng kapayapaan. Kung ating iisipin, mga inibig ko, ang ating Ama sa Langit, ang makapangyarihan Diyos sa lahat, mga inibig ko, siya nagkatawang tao, bilang si Jesucristo, mga inibig ko sa iyong batang ipinanganak sa pasabsaban, isinilang sa pasabsaban, at ang pangmamahala ay maatang sa kanyang balikat, ang kanyang pangalan tatawagin kamangha-mangha, tagapayo makapangyarihan Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Lahat po ng mga kagilagilalas at kamanghamang gawa ng Diyos sa ating buhay po ay ating pong namalas naranasan. Tayo mismo ang nakakita nito, mga inibig ko, simula ng ating makilala ang ating pinakamamahal na Panginoon sa banal na gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna ng ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist William Almeida, preaching the Word of God with power and anointing. Lahat tayo na tumalima at sumunod, mga inibig ko, lahat tayo ngayon, mga inibig ko, ay nagtatamasan ng grabing kapayapaan, pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po ating dakilang Diyos na buhay. Everybody, praise the Lord! Yung kagalingan ng mga karamdaman, mga inibig ko, yung pagbabago natin mga buhay, hinango tayo sa lusak ng kasalanan na dati patungo tayo sa kapahamakan, mga inibig ko. Subalit ang mabait na Diyos na buhay ay gumamit ng kanyang tao, mga inibig ko, na mula sa kanyang puso. Totoong pastor na nagmula sa ating mahal na Panginoon, mga inibig ko, ipinangaral ng buong tapang, mga inibig ko, with power and anointing, mga inibig ko, na lahat tayo na natumalima. Sa mga napakinggan natin patutuo kanina, mga kanilang mga magulang ay mamamatay na, mga iniibig ko. Wala nang pag-asa. Samantalang sila ay yung kanilang mga kamag-anak ay mga obispo pa ng simbahan, mga inibig ko. Naniniwala sila. Pero wala namang kapangyarihan. Subalit dito na sila po ay makakilala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Simula noong mid of 1990s hanggang sa mga oras na ito, ay talagang sila po'y pinagpanang lubos ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody, praise the Lord! O maging yung pinatato ng ating kapwa manggagawa kanina, may inibig ko. Na kung saan ay talaga nandun naman po yung pamilya na talaga naman pong wala nang pagkasa, yung nakomatos, may inibig ko. At na pamilya pala ay mayroong kaguluhan, walang kapayapaan sila sa kanilang mga tahanan, may inibig ko. Subalit ng araw na yan na sila po ay magkaisa, may inibig ko. At sa po nadala ating mga pastor, may inibig ko, na sila yung nabaptisman sa tubig, sa po yung ipanalangin, may inibig ko. Anong himala na ating mga panoon? Yung nakatutulog, may inibig sa komatos nga po, may inibig ko, hindi alam kung kailan magigising. Ito po ay pinadilat ng ating mahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Kaya po yung mga kamangha-mangha ng bagay na binigay ng ating mahal sa atin, ito po'y ibinibigay ng ating mahal na Panginoong Hesus doon po sa lahat ng mga lumalapit at nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon, manibig ko. Kaya nga yung kapayapaan na iniwan sa atin, na ibinibigay sa atin ng mahal na Panginoon, manibig ko, simula ng ating tagapin, nawala yung ating pong mga takot at kagalumihanan, pinagpala tayong lubos ng kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Maalala ko isa nating kapatiran sa parte ng Hong Kong, itong mga inibig ko. Noong mga panahon na yon ay meron siyang pinag-aaral dito ng mga loved ones, mga iniibig. At yung kanyang amo naman ay nung bagong amo niya, akala niya mabait, ay talaga naman pong sobrang istrikto at matapang. Pagkatapos nalaman pa niya yung kanyang pinag-aaral sa Pilipinas ay nagluluko, mga iniibig ko. At pagkatapos ma-diagnose pa siya na meron pa siyang brain tumor. Kaya ang kanyang nalamang iniisip, mga iniibig ko, para mawakasan ang lahat ng bagay, matapos ang lahat, sapagkat wala na siya ng kapayapaan, mga iniibig ko, ay tatalon na lamang doon sa kanyang pinagkatrabuhan na 30th floor building, may ibang na building, may inibig ko. Yung 34. Talaga naman pong, nung akma na siyang tatalon, ano sabi nung boses, may tinig. Ang sabi, huwag mong gawin yan. Tumingon siya sa mga paligid niya, wala naman tao, sapagkat siya lang nandoon ng mga panahon na yon. Pangalawa, ganun uli, ang ginawa niya, huwag mong gawin yan. Hanggang sa pangatlo, may inibig ko. Ang sabi sa kanya ng tinig, bumaba ka. Nung panahon na yun, may inibig ko, 3
3 blocks away lang ang kanyang tinitirhan sa pinagtatrabuhan niya doon sa krusada natin, yung first crusade natin sa Hong Kong ng mga panahon na yun. And during that time, that was the worst winter ever, na kung saan ay talaga naman pong sobrang lamig. At maraming nangamatay doon ng yung mga pulubi doon sa labas, mga inibig ko, sa sobrang lamig. At ng mga panahon na yun, mga inibig ko, ay siya po ay pumunta roon. Sabi niya, ano kaya maraming tao na yun? Kaya habang siya ay pumunta doon, mga inibig ko, at siya po ay nag-obserba, at talaga naman pong siya po ay nakipagpuri, at sa madaling salita, ng ating sinasabi ng ating beloved Honorable San Pastor Imelda na magtanggapin yung baptismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon upang makamtan nyo yung total na kagalingan, kapayapaan, kagalakan na nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Sa mga panahon na yon, wala talaga siguradong magpapabaptismo. Sapagkat kami mismo na nag-prepare ng baptismal tub, yung tubig talaga, pag inilubog mo, sobrang lamig talaga mga inibig ko. Subalit, sa siwinikan natin beloved Honorable San Pastor, huwag kayong mag-alala. Yung tubig na yan, pag lumusong kayo, paiinitin yan ng ating mahal na Panginoon. Sa himbalang kapamaraan, may inibig ko, yung ating mahal kapatid na ito, siya po yung unang lumusong doon. At mismo siya nagsabi, mainit! Sabi niya, mainit! Sabi sa Lord! Kaya maraming nagsunuran, nagpabaptismo ng mga panahon na yan, mga inibig ko, maraming iniligtas ang ating dakil sa buhay at yung kanyang karamdaman, mga inibig ko, after 1 week na pa-check up ulit siya sa doktor, sabi ng doktor, anong nangyayari? Bakit nawala yung brain tumor mo? Saan ka nagpagamot? Sabi niya, dumalo ako sa Jesus Crusade International Ministry. Sabi sa Lord! Kaya dito mga inibig ko, pati yung kanyang amo na talaga naman pong konting kapagkakamali niya siya pinagagalitan, ipinagpe-pray din niya mga inibig ko. After 1 month na mga inibig ko, bumait din sa kanya. Naging mabait yung kanyang amo. Hanggang ngayon, nandun pa siya sa mga oras ito mga inibig ko. Pinagpanang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ganyan na magpala, mga inibig ko, ating mga panahon, pag tayo po tumalim, sinagawa natin kalooban ng ating mga kinakailangan po natin na tayo po ay lalapit at magtiwala at maglingkod sa Kanya, mga inibig ko. Ano po sabi dito sa Romans chapter 5, verse 1, and Proverbs chapter 3, verses 5 and 6, and Nahum chapter 1, verse 7. Magkakasunod pong basahin, kaya hindi po. The book of Romans chapter 5, verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. The book of Proverbs chapter 3, verse 5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. The book of the prophet Nahum, chapter 1, verse 7. The Lord is good, a stronghold in the day of trouble, and He knoweth them that trust in Him. God bless you po. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, versikulo 1. Yaman nga ng mga inaring ganap sa pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa magitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito po sa mga Kawikaan, Kabanatang 3, Talatang 5 at 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Dito po sa aklat ng Nahum, Kapitulo 1, versikulo 7. Ang Panginoon ay mabuti, katibayan sa kaarawan ng kabagabagan, at nakikilala niya yaong nangaglagak ng kanilang tiwala sa Kanya. Amen. Praise the Lord. God bless you, kapatid. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Yung buhay na palakpak, pasandak na sa buhay, ang lahat magsabing, praise the Lord! Kaya sa mga naghahanap ng kapayapaan, maging sa ilan-ilan, kapatiran na urong sulong pa sa paglilingkod sa mahal na Panginoon Jesus, ibigay po natin yung dapit sa paglilingkod kung nais po natin makamtan yung kapayapaan. Kailangan mo lamang lumapit at magtiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya sabi ng ating nabasa, kahit ang pananampalataya po ay napakalaga na nasa atin sa tutuwin na upang makamtan po, mga inibig ko, yung kapayapaan na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Huwag tayong aasa sa ating kakayahan, kaalaman, katalinuhan, mga inibig ko. Sapagkat pag tayo umasa sa ating katalinuhan, minsan, andun pumapasok ang grabing pride, mga inibig ko. Kaya sabi ng ating nabasa, mga inibig ko, trust in the Lord with all thine heart. Oh? Kaya nga manibig ko, lagi na lamang tayong magtitiwala ng buong puso natin sa Diyos at huwag kailanman mananalig sa ating pong mga kakayahan sapagkat lahat ng wisdom, knowledge, ito po ay nagmumula lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya huwag po tayo kailanman magmamalaki. Kahit ano po ang ating kalalagayan sa ating buhay, mayamang ka man, may pinag-aralan ka man, mga inibig ko, kung ano man ang iyong kakayahan, mga inibig ko, huwag mong ipagmamalaki yan, kundi bagkus ay ipagmalaki natin ang dakilang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon na siya ang totoo nagbago sa atin, mga inibig ko. Sapagkat pag tayo pinagmalaki, mga inibig ko, pag nandun ko sa taas, ang susunod ang bagabagsak ka na. Samantalang kahit nandun ka sa taas, pag nananatili kang nandun sa ibaba, hindi ka nababagsak kasi nandun ka lagi sa ibaba, mga inibig ko. Ang gusto naman na lagi tayong mapagkumbaba, mga inibig ko. And modest aside, nakita natin sa ating daily Bible over Pastor the whole Almeida family kung paano sila lumakad ng katuwid-tuwiran sa mahal po ng grabing pagpapakumbaba sa ating pinakamamahal po. At tayo ang naging bunga ng kanilang sakripisyo, panalangin, pag-aayun ng mga inibig ko. Kaya nga mga inibig ko, lagi nating alalahanin, mga inibig ko. Ating kilalanin at alalahanin ang lahat ng kahatulan ng Diyos at ituturo niya ang landas ng ating daraanan. Lagi po nating alalahanin ang mahal pa ng Diyos ay mabuti. Ang lahat magsabing praise the Lord. Sa lahat na nagtitiwala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat pag ikaw nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, mga inibig ko, higit pa sinaasahan mo ipagkakalob sa iyo ng ating dakilang Diyos na buhay. Naranasan po natin ang lahat ng kabutihan ng dakilang Diyos sa physical, material, lahat ng spiritual, kapala, manibig ko, yung proteksyon sa lahat ng mga kalamidad, manibig ko, kaya wala kang dapat ikatakot, anuman mga balita ang iyong mapapanood ngayon, mapapakinggan, manibig ko. Oh? Kahit na dumating pa yung mga gera na yan, anytime now, manibig ko, yung mga warning ng people na big one, mga inibig ko, malakas na lindol, ang mga sarot na darating, mga kahirapan, yung global warming na sobrang init na, mga inibig ko, talaga naman pong ang tao pag walang Espiritu ng Diyos, matatakot talaga. Subalit pag meron ka Espiritu ng ating mahal na Panginoon, nandyan lagi ang kapayapaan na nagmumula sa ating dakilang sa buhay. At ang sabi pa na banal na kasulatan, kung nasaan ang presensya ng propeta ng Diyos, nandun lagi ang kapayapaan. Palakpakan po ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga may inibig ko, lahat ay ating naranasan, may inibig ko. Bagamat may mga pagsubok tayong kinakaharap, mga persecution ng isang Kristiyano, hindi po yan mawawala bilang tayo mga anak ng Diyos, mga inibig. Atin mo nang basahin dito po sa from the Gospel of St. Matthew, chapter 5, verses 10 up to 14. Kanila mo po. The book of Matthew, chapter 5, from verse 10 up to verse 14. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye, when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. For so persecuted they the prophets which were before you. You are the salt of the earth, but if the salt have lost his savor, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. You are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. God bless you, Pastor God. Mateo Kapitulo 5, versikulo 10 hanggang 14. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad kayo pagka kayo inaalimura, at kayo pinag-uusig, at kayo pinag-uwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magagalak kayo, at magsayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo ng langit, sapagkat gayon din ang kanyang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Dito po sa 13. Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumubang, ay ano ay pinagpapangalat? Wala ng ano pang mang kabuluhan,
kundi upang itapos sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang bayan na tatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody, praise the Lord! Lahat ng mga anak ng Diyos na lumalakad ng matuloy sa harapan ng Panginoon, meron po talaga tayong kakaharapin na mga pagsubok, persecution, mga inibig ko. Hindi po may iwasan po yan, mga inibig ko, sapagkat lahat tayo ay daranas po yan, mga inibig ko. Napakinggan natin yung kapatid kanina nag-testify, at beloved brother Angelito Sandigan, na hindi nila dinadala sa ospital yung kanilang magulang. Ngayon yung kanyang mga loved ones, ang loved ones, mga inibig ko, ay pinipersecute sila. Bakit hindi nyo dalhin, mga inibig ko, yung mahal sa buhay sa hospital at na-check kung ano ang kalagayan. Pero sila po ay nagtiwala, sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Mag-iisa nating kapatid na nag-testify kanina, umasa sila sa ating pinakamahal na Panginoon, nagtiwala sila. Sapagkat ang tao kasi, mga inibig ko, likas. Pag ang isang tao may taglay na karamdaman na kanya ikamamatay, mga inibig ko, wala na siyang kapayapaan, mga inibig ko. Kaya wala na silang aasahan, mga inibig ko, kundi sa mga doktor hospital. Hindi masama ang doktor hospital, mga inibig ko. Yan po sa mga tao hindi pa nagtitiwala sa ating mahal na Panginoon. Subalit pag ikaw ay 100% na nagtiwala at sumampalataya sa isang Diyos sa buhay, mga inibig ko, santyak na bagay, ang kagalingan ay darating sa iyo. Palakpakan po ating pinakamahal-mahal na Panginoon. Lahat po yan ay naranasan natin, mga inibig ko. Kaya maging mapagkumaba po tayo sa lahat ng bagay, mga inibig ko, maging asin tayo at ilaw ng sanlibutang ito, mga inibig. Kahit saan ka mapapadakong lugar, ang mga anak ng Diyos, tayo po ay nagliliwanag. At magsabing, praise the Lord, ipinapahayag natin ang dakilang kabutihan ng Diyos. Dito sa Pilipinas, alam na alam ng mga tao dito, mga inibig ko, pag nakakita na may mga mahabang damit, yung kabanal, mga inibig ko, tika GMC yan. Alam nila, mga inibig ko. Oh, sapagkat, lalo na pag mga nakaputi, mga inibig ko, talaga naman andun. Lagi, sinasabi nila, mga tiga Jesus Mercury dyan. Kaya mga inibig ko, itong ilaw na ito, kailangan patuloy na magniningning sa ating tayo maging asin. Ibahagi natin ang kabutihan ng Diyos, mga inibig ko. Huwag naman tayong katitisuran, mga inibig ko, kundi bakos tayo maging ilaw ng sanlibutan ito. At upang patuloy natin makamtan ang kapayapaan, mga inibig ko, ano ay pinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat nating gawin, mga inibig ko. Ang sabi po dito sa Book of Exodus, chapter 23, verse 2, ano po ang sabi po rito? The book of Exodus, chapter 23, verse 2, Thou shalt not follow a multitude to do evil, neither shalt thou speak in a cause to decline after many to rest judgment. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 23, talatang 2. Sabi po, huwag kang susunod sa mga karamihan na gumagawa ng masama, ni magbibigay patutuo man sa isang usap na ang kiling ay sa karamihan upang sirain ang kahatulan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po ang ipinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay kung nais nating mapapanatili yung kapayapaan, kagalakan, mga inibig ko na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi dito, huwag kang sumunod sa karamihan na gumagawa ng masama, ni magbibigay patutuman sa isang usap, ni ang kiling ay sa karamihan ay upang sirain ang kahatulan. Ibig sabihin, mga inibig ko, huwag talagang susunod sa gumagawa ng masama. Alam na natin ang mga masama, mga inibig ko. Sapagkat dati tayo galing dyan, mga inibig ko. Tayo na mismo ang gagawa ng paraan upang tayo umiwas sa mga bagay na yan. Sapagkat ang diablo nandyan lagi nanunukso, mga inibig ko. Kaya kailangan na maging wise po tayo, binigyan tayo ng discerning spirit ng ating malapanoon upang malaman natin ang mabuti at masama, mga inibig ko. May babala ang ating mahal na Panginoon, mga inibig. Sapagkat pag sinasabi ng mga tao, peace and safety, then sudden destruction will come. Pakibasa nga po yun sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 3. Kaya nila po. First book of Thessalonians chapter 5, verse 3. For when they shall say peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. Gabasa po. Unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 3. Pagka sinasabi ng mga tao, kapayapaan at katiwasayan,
Kung magkagay darating sa kanila ang biglang pagkawasak, na gaya ng pagdaramdam sa panganganak ng babaeng nagdadalang tao, at sila'y hindi mga katatanan sa anumang paraan. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito ang hindi alam ng lahat ng tao, mga inibig ko. Ang mga tao po ay nanatili pa rin sa layo ng sanlibutan ito, mga inibig. Hindi binibigyan pansin ang ebanghelyo ng kaligtasan, na kung saan ito itong napakalapit na ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos sa buhay. Sabagat nandiyan namang sinyal sa sinasabi ng Banal Kasulatan, ang napipintong gera, mga inibig ko, ang mga pagputok ng mga bulkan, mga iniibig, ang paglindol ng malalakas, ang mga salot ng mga darating, mga inibig ko, yung mga pagkasunog ng mga kabundukan. Itong nakarang araw lang, mga inibig ko, sa sobrang init. Di ba, doon sa may parking area ng Naya, mga inibig ko, o nasunog yung mga damuhan doon. Ayun. Ilang sasakyan ng mga SUV ang mga nangasunog. Sila'y nandoon, payapang-payapa sila sa loob. Habang nag-aantay ng kanilang mga loved ones na parating, paglabas nila ang kanilang sasakyan, wala na. Sunog na, mga inibig ko. Oh? Sa lugar ng Dubai, mga inibig ko, hindi na akala ng mga tao doon, yung ulan na yun, palakas ng ulan, pagkatapos bumuhos ang napakalakas na ulan na nga, mga inibig ko, at yun, nagkaroon na ng grabing baha, mga inibig ko. Oh? Isipin mo, sino mag-aakala? Ako po, nag-aring din ako dyan sa lugar na yan, mga inibig ko. Yung huli na nakakita kong bumahalang doon noon 1990, mga inibig. Oh? Ilang taon na nakakalipas, mga inibig ko. Pero ang bahalang noon hanggang binti lang. Tuwang-tuwa yung mga Arabo, mga inibig ko, sapagkat umulan. Ngayon, umulan ngayon, grabe. Hanggang ngayon pa yata, hindi pa, tumuho pa yung tubig, mga inibig ko. Kaya ito'y biglang pagkawasak, dumarating ang biglang pagkawasak. Kaya pag sinasabi ng mga tao, payapa, mga inibig ko, yung biglang pagkawasak ay dumarating. Subalit tayo ng mga anak ng Diyos na tiya'y tinuruan ng ating dearly beloved honorable pastor, beloved San Pastor, and the family, na tayo po ay laging magtiwala sa sampal sa malapanod, lumangad ayon sa kanyang kalooban, ano man ang mga dumarating na mga distraction sa mundong ito. Tayo ng mga anak ng Diyos ay nanatiling payapa sapagkat na sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag nagawa natin ang mga bagay na yan, mga inibig ko na huwag kang susunod sa mga gumagawa ng masama, sapagkat ang gumagawa ng masama ay patupunta roon sa kapahamakan, mga inibig ko. Lagi lamang tayong magtiwala, sumunod sa kalooban ng ating mga Panginoon. At pag nagawa natin yan, ang kanyang pangako, mga inibig ko, dito po sa huling talata, Psalms 29 verse 11, kanila mo, maganda na mawit, manugtog. The book of Psalm chapter 29 verse 11. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 29, versikulo 11. Ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin dakilang Diyos sa buhay, mga inibig ko. Kung iisipin natin sino tayo, mga inibig ko, upang pagkalooban ng grabing kalakasan at kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga inibig ko, at pag tayo patuloy na lumalakad ng katuwid-tuwiran sa lahat ng kautusan ng Diyos, mga inibig ko, na tinuro sa ating dearly beloved person, dearly beloved children, mga inibig ko, pagpapalain ka ng grabing kapayapaan na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit anong kaguluhan, ang mga nangyayari ngayon, you can sleep like a baby. Ano ba? So, praise the Lord. Pero pag ikaw ay Kristiyano, hindi tumatalima, sumusunod sa kalooban ng mga Panginoon, nandun lagi ay yung kabagabagan, ang takot sa iyong puso. Parang natatakot ka kung anong mangyayari. Pero sa marak ng Diyos, wala tayong dapat ikatakot. Sapagkat andyan natin mga Panginoon. Anytime, rapture will take place any moment, manibig ko. Kaya, lagi natin alalahanin, He is the Prince of Peace. At iniiwan ng mga Panginoon ang kapayapaan sa atin, ibinibigay niya sa atin. Ang kailangan mo lamang upang makamtan ito, lumapit ka at paglingkuran, tanggapan mo ang ating pinakamahal. Tayo pala tayo tumayo, manibig ko. At habang ating inaawit ng papuring awiting ito, gawin natin panalangin ng awiting ito. And we are inviting all the beloved visitors to please come forward and accept our loving God in your heart. Now is the day of salvation. Now is the accepted time. Mga sa ating inibig ng mga webcast viewers. Tanggapin niyo po ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Dito po sa harapan, mga baguhan, wag po kayong mahiya. Alalayan po kayo ng mga ating mga beloved workers. Amen, praise God.
give unto you Yes, Lord God. is the peace Unawain po natin ang awiting ito, mga inibig ko. cannot give. Kung ating isipin, nang wala pa sa gawain ito, Is the peace lahat tayo walang kapayapaan. cannot Lahat nandiyan ng kaguluhan. Wala tayong pag-asa sa buhay. Subalit tayo itong pinagpanalubos ng ating dakilang Diyos sa buhay. Napakinggan natin ang pangaral ng propeta ng Diyos. Nang kapayapaan pala, magbibigay ito ay ating malapanood. Ang gagawin mo lang, lumapit ka sa Kanya. Magtiwala ka sa Kanya. My peace Yes, Lord. I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to be. My peace I give unto you. Hallelujah. naghahanap ng kapayapaan. Subalit tayo sa bansang Pilipinas, tayo itong pinagpalang lubos sa ating mga panahon. Bagamat andyan ang kaguluhan, ang kahirapan, ang mga kaguluhan, manibig ko, subalit tayo nananatiling payapa, manibig ko. Isa nating kapatiran na napakinggan ko na patutod last Sunday sa San Fernando, Pampanga, ating 36th church anniversary ng manibig. Isa siyang former MPA, manibig ko, isa siyang babae. Bata pa lang, sa Lord, edad at 10 taon, humahawak na siya ng armas. Nandun ang laging puot, walang kapayapaan, walang kagalakan, manibig ko. Hanggang sa dumating ang pagkakataon, manibig ko na siya'y sawang-sawan na at siya pa'y himiwalay. At pagkatapos manibig ko,
natagpuan ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa kanyang kabaguhan ng mga panahon na yun, sa kanyang paglapit, meron siyang karamdaman ng kamamatay. Meron siyang sugat sa kanyang tummy, mga inibig ko, na ito po'y nagnanaknak, mga inibig ko. May mga lumalabas na tissue, mga inibig ko. At sabi niya sa kanyang pangungusap, sa pagpaguhan lang siya noong mga panahon na yun, sabi niya, kung totoong Diyos ka din sa Jesus Miracle Crusade, mahal na Panginoon, pagalingin mo ang aking sugat na ito, aking karamdaman na ito, ang aking kamamatay. Alam ko na ikaw yung Diyos sa totoo dito. Mga inibig ko, biglang may lumabas na anghel sa kanyang harapan. Sabi sa kanya ng anghel, kumanda ka, dadalawin ka ng katastaasan ang ating Ama sa langit. Bigla siyang napaiyak, mga inibig. Sabi niya, sino ako para dalawin ng Panginoon ng Panginoon? Pag-alis nun, mga inibig ko, pagkatapos ilang segundo lang, mga inibig ko, ang malaparan ng usap sa kanya sa isang tinig. Sabi niya, anak, dahil ikaw'y nagtiwala sa akin at ikaw'y naghahanap ng kapayapaan, ibibigay ko sa iyo. Simula sa araw na ito, ikaw'y gagaling sa iyong karamdaman na yan. Ang gagawin mo lamang magpatuloy ka mo kang paglingkuran. At yung po, mga inibig ko, right from that moment, mga inibig ko, yung kanyang sugat, mga inibig ko, ito po'y naghilom. Pinagaling ng ating pinakamama na Panginoon. At sa kanyang pagkapatutulas, Sunday, mga inibig ko, grabe ang kanyang pag-iyak. Grabe ang kanyang kagalakan, kasiyahan. Sabagat tinatamo niya ang grabe kapayapaan na nagmamula sa ating pinakamama na Panginoon. Ganon tayo iniibig ng ating mahal na Panginoon. Ang gusto naman ng Diyos na tayo po'y lumapit, magpakumbaba, amin tayo na nagkasala. At sa isang bagay, inibigay sa iyo ng Diyos ang kapayapaan na iyong hinahanap. Maging sa atin, inibigay mo kapabayan, yung mga 10 taong sa buong mundo ito. Ito yung tamang panahon. Tanggapin niyo mga panahon. Kung nais yung magkaroon ng kapayapaan sa iyong pasipan, at mahala pa ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Patuloy natin, papurihin natin mga Panginoon. Patuloy natin pasalamatan. Pulay-pulayin mo kapatid, isa-isahin mo yung kabuti ng Diyos na ginawa sa atin. Ikaw mismo nakakalam kung ano ang ginawa na para sa iyo. Hallelujah! Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah sa ating mga bisita. Sa lahat po ng ating live webcast viewers, mapalad po kayo. Ang Diyos ang tumawag sa inyo sa mga oras na ito. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, na ibinigay ang kanyang buhay upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan, na buhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pangalawa po ay ang pagsisisi sa kasalanan. Hindi na natin babalikan ang mga kasalanan pinagsisihan natin. Hindi na tayo babalik doon sa buhay makasanlibutan. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus.
Gawa 2:38, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kaya sa magitan ng bautismo, doon patatawarin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, susulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Ang pang-apat, siya mismo ang magbabautismo sa iyo ng kanyang banal na Espiritu. Sa mga oras na ito, itaas niyo po yung mga kamay. Yumuko po kayo at magpakumbaba. Pumikit po kayo. Sumunod sa panalangin ito. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, narito po ako buong puso, nagpapakumbaba. Humingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano at iligtas mo rin po maging ang aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kami po ang manalangin para sa inyo. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na Pastor Evangelist Wildis Radalmeda, End Time Prophet, narito po ang mga tumanggap sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, patuloy mo silang linisin, lubos na patawarin sa kanilang mga kasalanan. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay, gawing tunay na Kristiyano. Mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik at iligtas mo, maging ang kanilang mga mahal sa buhay, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. Praise the Lord. Dalawa na po yung naisagawa, pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pangalawa po yung pagsisisi sa kasalanan. Ang pangatlo po, magpabautismo sa pangalan ni Jesus upang makatiyak sa buhay na wala hanggan. At ang pang-apat, ang pinakamamahal na Panginoong Hesus ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu pag ikaw ay tapat na maglingkod sa Kanya. Ang gagawin na lang po natin, magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Anyahan po natin yung mga unsaved loved ones, mga kaibigan, at pag nagawa natin na nagpapatuloy tayong tapat, ibubuhos naman ng Diyos ang lahat ng pagpapala, lahat ng biyaya ay sasayo hanggang sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mga animal, tayo dadako na po sa lahat po ng ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Aking ibigay po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, beloved Joey. Tayo po magkaisang dumalangin, maminamahal. Magsisipo muna tayo sa ating mga kasalanan bago po natin hingin ang lahat ng ating pangangailangan sa ating napakabait na mahal na Panginoon Hesus. Dakila po namin Diyos, amang banal, pinakamamahal na Panginoon Hesus, sa ondalangin ng aming kagalang-galang na mahal Pastor Evangelist Wildis Radalmeda, End Time Prophet. Kami po mahal na Panginoon ay nanikluhod sa harapan, nagpapakumbat, nagsisisi, mahal na Panginoon, sa mga kami nasusumpungan sa pagkukulang, magpagkakasala sa iyo, mahal na Panginoon. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, mahal na Panginoon, at tulungan mo kami na may sakatuparan po namin lahat mong kautusan, O Diyos, upang maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik. At magamit po rin po kami, mahal na Panginoon, sa napakarami pang maliligtas na mga kaluluwa bilang ilaw at asin sa libutan ito, O Diyos. Hallelujah. Ang aming dalang, aming pong pasasalamat ay alay sa tuwi-tuwi na mahal na Panginoon. Lubos na pasasalamat na kaloob ka ng totoong mga magulang sa aming kagalang-galang, mahal Pastor, beloved Mamadi, beloved children, mahal na Panginoon. Kaya't narito po kami, mahal na Panginoon, lubos mong pinagpala sa lahat ng bagay na kakalakad ng matuwid at banal sa iyong harapan. Patuloy mo sinasagdalang pananampalataya at lahat ng pagpapala ay aming pong nararanasan, mahal na Panginoon. Hallelujah, ang kalakasan, mahabang buhay namin kagalang-galang, mahal Pastor. Hallelujah, and all the beloved children, lubos na pinasalamatan upang may sakatuparan nais mo na bago ka magbabalik, lahat ng mga hinirang sa buong mundo ay mga ligtas mo na, mahal na Panginoon. Hallelujah, at may pangaral na nag-iisang purong-purong ebanghelyo ng kaligtasan, lakip ang kapangyarihan. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ilihas po natin ating mga sarili.
Isang kamay sa ating ulong kabila sa parte ng katawan na may karamdaman at isipin po natin ang ating kagalang-galang mga pastor, nag-lay hands po sa ating mga loved ones at lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema, bisyo ay i-cast out po natin sa pangalan ni Jesus. Demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelief and doubts, vanity, pride, lust, covetousness, materialism, drug addiction, kasaw, mga demonyo na mga palalamig, panlulupay-pay, financial problems, poverty, cast out in Jesus' name. Be healed. Problems are solved right now. Fight be gone right now in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon at bilang pasasalamat sa ating napakabait na mahal na Panginoon Isus na lahat ng ating mga prayer request tinugunan ng ating mahal na Panginoon. Mami na banggitin po natin, mami na mahal a million times, more than a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Very powerful words na hallelujah, praise the Lord. Galing sa ating mga puso, mami na mahal, sabay lukso 3 beses, mami na mahal, sabay-sabay po tayo. Hallelujah! Praise the Lord. Glory to God. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. We love you so much, dear Jesus. Glory to God. Purihin ang ating mahal na Panginoon. At narito po tayo, maminamahal sa atin naman po mga announcements for our beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Ralph Blanco. At mga minamahal, muli po bago pa ating closing prayer through our beloved ating minamahal na kapatid, Brother Charlie. Mga minamahal, patuloy po ang ating po mga banal na gawain every Wednesday, Friday, and Sunday po mga malawat. Yung Miyerkules po, 1:00 hanggang 6:00. Same time din po kapag Friday po, 1:00 hanggang 6:00. Mga minamahal, muli po, dito rin po tayo sa ating Novelities Pastoral House. At sa Sunday po, mga minamahal, sa mga baguhan po, sa mga webcast viewers po, mas marami na mga buhay na patutungo ating mapapahingit. Mas marami rin po mga makalangit na awitin ating po may alay mapakinggan mga minamahal. Yan po, higit sa lahat, ang ebanghelyo po ng kaligtasan. Sa Sunday naman po sa Amaranto Sports Complex or Amaranto Stadium, mga minamahal. Through FB page po, napapanood po ang Jesus Miracle Crusade, JMCM, Central Live Stream. At sa pamagitan rin po ng ating YouTube channel, JMCMTV. Ating pong website, www.jmcm.org. At maaari po kayo tumawag mga minamahal sa mga naglanais pong mag-request po ng prayer, panalangin po, o pagpapayo po, 8-372-9194 and 8-375-1148. Mga minamahal. Ating pong TV program, ang Jesus Miracle Crusade, tuwing Sabado po sa gabi sa Channel 4 mula po 10:30 p.m. to 12 midnight po. Anyo rin pong sumaybayan at pakinggan ang ating pong radio program, mga minamahal, ang Jesus Miracle Hour. Yan po sa DZME. Sa Radyo 1 po, 15:30 po 15:30 kHz sa AM band po yan, mga minamahal, Lunes hanggang Sabado po. At ang ating pong bank account, mga minamahal, huwag niyo pong kaliligtaan upang patuloy po tayo po ay katuwang ng ating ginagalang mahal na pastor sa papapalagan na po, nag-iisang tunay na ebanghelyo po sa buong mundo. Ating pong bank account, yan po ay sa video po, sa Bangko de Oro. And the branch of our account is Fairview po. BDO Fairview at wherever po, kahit some branches po, maaari po nating ihulog o i-deposto ang ating pong mga bibigay sa gawain ng ating pong pinakamahalap. The account number po is 000-3902-68577. And whenever you deposit, either in cash or in the form of check po, you can write down na po yung JMCIM, mga JMCIM with savings account number 300-3902-68577. There are 4 account names, the whole name of our ating bandalagwain po, Jesus Miracle Crusade, International Ministry, or Jesus Miracle Crusade, mga naman, JMCM and JMC po, mga minawal. Yung po kiligtan, mga naman, yan po ang ating pong bank account, mga minawal. At sa ating pong muli, kanili po, reminder from the beloved children po, let us be always be wary of the surroundings po sa lahat-lahat ng ating paligid, kahit saan po tayo magdaraos ng ating pong pananambahan, huwag po tayong may isan po ng gawa ng kaaway. Again, pets, mga ninyo po mga pets ay dapat po sa bahay po, mga minamahal. Kayo na po ito ngayon, habang atin na po binibigyan lang ating mahal na kapatid, beloved Brother Charlie, siya po manguna sa panalangin sa ating po makatapos. Amen. God bless po, beloved ordained preacher, Dr. Rick Alarcon. Tayo lahat manalangin, minamahal ko, sa ating pagtatapos.
Opo, dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, pinakamamahal naming Panginoon Jesus, at sa panalangin ng aming beloved, Honorable Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, your end-time prophet, mahal Panginoon. Narito kami, O Diyos, nagpupurito papasalamat sa natapos mong banal na gawain ng tunay, pinagpala mong lubos, mahal Panginoon. Maraming salamat po sa mga papuring awit para sa iyo, O Diyos. Gayon din sa aming napakinggan na yung banal na salita, mahal po, maraming salamat po, mahal Panginoon. At higit namin pinapasalamatan, mahal Panginoon, sa iyo, yung pagbuhos ay yung Santong Espiritu at aming nadama yung napakatamis na presensya, mahal Panginoon. Maraming salamat po. Mahal Panginoon, sa aming pag-uwi, ingatan mo po kami. Ilayo kami sa masasamang espiritu, gayon din sa taong masasamang pag-iisip. Sa mga disgrasya, kahabaan mo po kami. Lukubin ang Santong Espiritu, bawat isa sa amin. Magarating sa kanya-kanyang tahanan na taglay ang pag-iingat mo, Diyos. Pagpalain mo kami at pag-ingatan, maging sa buong mundo na mahal Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ito'y samot panalangin. Amen. God bless you po mga bramahal at mag-ingat po ang bawat sa ating pong pag-uwi. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I can see in your eyes the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata. Oh, mahal kita sa Panginoon. Oh, yes, I love you with love of my sweet Lord. Yes, I love you with love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see your eyes, the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, yes, I love you with the love of my sweet Lord. Yes, I love you with the love
Mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi sa ating kanya-kanya mga tahanan. We love you all, but address Jesus loves you more. Praise the Lord. Hallelujah.